Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah mga mahal na kababayan namin, kami po ay mga Muslim na misyonaryo na ang aming pong hangarin ay magbahagi sa inyo ng kaalaman higit po sa Islam at dalangin namin sa Panginoong tagapaglikha na ay gabayan kayo, patnubayan nawa kayo nang sa ganun tayo ay magsama-sama hindi lang dito sa bus bagkus sa kabilang buhay sa paraiso nawa doon tayo magsama-samahin lahat tayo insyaAllah. So kami po yung mga misyonaryo sa pananampalatayang Islam, kami po yung nagtuturo ng Islam, kami po yung maakyat sa mga bus, hindi po kami manghihingi sa inyong mga kababayan, bagkus kami po yung nagbabahagi lamang ng kaalaman hingil po sa pananampalatayang Islam na hangarin namin na lumating sa inyo ang gabay na nagmumula sa dakilang tagapaglikha. Kami po ay mga dating mga Kristiyano din, dati po kami mga Katoliko na nag-Muslim na kung saan ang tawag po sa amin ay mga balik Islam. Narinig niyo po ang salitang balik Islam, ganun po kami, no? Isa po kami balik Islam na mga dati po mga Kristiyano na yumakap sa Islam. Magbabahagi lamang kami sa inyo ng kaalaman at kung may mga tanong po kayo, pwede po kayong magtanong sa amin. Magbibigay pa kami sa inyo ng 100 pesos kapag magtanong kayo sa amin. Kahit anong klaseng tanong po, ay welcome po na magtanong sa amin. At meron din po kami mga libreng babasahin dito, wala pong bayad ito, no? Mamaya magbibigay ito sa inyo ng babasahin para po may mabasa kayo about sa Islam. Ako pala si Brother Abdul Qadir, pangalan ko po dati nung ako'y Kristiyano ay Renato, at nag-Muslim po ako sa Saudi Arabia nung ako'y nagtrabaho doon bilang OFW. At tungkulin po namin bilang mga Muslim na ibahagi sa inyo ang aral ng pananampalatayang Islam. Nang sa ganun po mga kababayan ay maalis yung mga maling pagkakaunawa natin ng hingil po sa Islam. Dahil sa ating bansa, minsan nakakarinig tayo ng hindi maganda patungkol sa Islam, sa mga Muslim. So kaya kami po nagtutuwid po kami sa mga maling mga balibalita, no? Kinukurik namin kung ano ba talaga ang turo ng pananampalatayang Islam. So ang Islam po mga minamahal na kababayan, ito po yung wikang Arabic na sa Tagalog po ang kahulugan ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban po ng nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Ang Islam po, hindi po ito bagong relihiyon. Ito po yung relihiyon na ng mga propetang nauna tulad ni Propeta Abraham, Propeta Moises, Propeta Jesucristo at Propeta Muhammad. Ang kanilang relihiyon po ay Islam sapagkat ang kahulugan ng Islam ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. So ang Islam is complete submission to the will of the only one God, the Almighty Creator. Yun po ang kahulugan ng Islam mga kababayan. So ang Islam po ay ito po yung relihiyon na makalangit, no? Sapagkat ang Islam hindi ito tinayo ng tao, wala pong tao ang nagtatag ng Islam, bagkus ang Islam po ay ipinagkaloob po natin o ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha po, ang Panginoong Allah po, na siyang nag-iisang Diyos na tunay, na siyang naglikha ng kalangitan at ng kalupaan. Siya po ang nagtatag ng pananampalatayang Islam. At sinabi po ng Panginoong Diyos, ang Allah, sa loob ng Quran, Inna dina indallahil Islam. Sa ibig sabihin po doon, sa katotohanan po, ang Islam siyang relihiyon na nanggaling sa dakilang tagapaglikha. So yun po mga kababayan, so huwag niyo pong isipin ang Islam ay bagong relihiyon, bagkus ito po yung relihiyon na itinuro at dinala ng mga propeta. Maging si Jesucristo po, ang kanyang relihiyon po ay Islam, sapagkat si Jesucristo, siya po ay sumunod, sumuko at tumatalima sa kalooban po ng Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. At ganoon din naman ang mga propetang nauna sa kanya, like Moises, no? Sa isang Diyos lamang sila sumasamba, at yun po ang turo ng Islam. At sino naman ang mga Muslim mga kababayan? Ang Muslim po at ang Islam magkaiba po ang kahulugan mga kababayan. Ang Islam, ito yung relihiyon na panuntunan ng buhay, at ang Islam at ang Muslim naman, sila naman yung mga tao na sumusunod sa Islam. So ang Muslim hindi po ibig sabihin na taga Mindanao ay Muslim na, no? Ang Muslim po ay hindi po ito namamana, hindi po ito namamana sa magulang, no?
Bagkus ang Muslim, magiging Muslim lamang ang isang tao kung siya ay sumunod, sumuko at tumatalima sa kalooban ng Diyos. So wala pong dugong minuslim, wala ring salitang minuslim. Bagkus ang Muslim ay yaong tao na nagpapasakop sa kalooban sa nag-iisang Diyos, mga mahal na kababayan. Kung meron tayong narinig na Muslim na gumagawa ng masama, so pananagutan niya yun, no? Pero ang Islam hindi nagtuturo ng masama, mga kababayan. Ang Islam ay perpektong relihiyon na nanggagaling sa dakilang tagapaglikha, at ang Muslim sila yung mga tao na ganap na sumunod, sumuko at tumatalima sa kalooban ng Diyos. So kung ang isang Muslim ay nakagawa ng masama, pagsusuway, no, siya ay huwag nating i-blame ang Islam, no? Kasi ang Muslim, tulad ng tao, hindi perpekto, nagkakamali din tayo, di po ba? Kahit naman anong pananampalataya, meron ding nagkakasala dyan. So, pero ang Muslim na tunay ay yaong nagpapasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. So yun po, mga kababayan. Actually, sa turo ng Islam, ang lahat ng propeta, silang lahat ay Muslim, no? Dahil ang lahat ng mga propeta, silang lahat ay sumunod, sumuko, tumalima. At yun po ang kahulugan ng salitang Muslim, mga kababayan. Yung taong sumunod, sumuko at tumatalima sa kalooban ng Panginoong Diyos. So sa turo ng Islam, mga mahal na kababayan, lahat naman tayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Ngunit, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, hindi po sapat na maniwala lamang tayo, kailangan po meron tayong batayan, no? Noon sa panahon po ng mga propeta, sila po ay tao na hinirang, at sila po ay ginawang propeta ng nag-iisang Diyos para gabayan tayo, mga tao, no? Tulad ni Propeta Abraham, Propeta Moises, Propeta Jesucristo, sila ay mga tao, subalit hinirang silang mga propeta para tayo ay kanilang gabayan tungo sa katotohanan. Kaya naman nagpadala ang nag-iisang Diyos ng mga propeta, no? Katulad ni Jesucristo, ni Abraham, ni Moises, na kung saan sinabi ng nag-iisang Diyos, "Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Ibig sabihin dito, sabi ng nag-iisang Diyos, tunay na kami ay nagpadala ng mga propeta sa bawat bansa, sa bawat panahon, na ang layunin ay sambahin lamang ang Allah o ang Panginoong Diyos na tagapaglikha, at layuan, iwasan ang pagsamba sa mga tinatawag na mga tagot. Yung tagot, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga sinasamba ng mga tao na mga nilikhang bagay lamang. So yun po, mga kababayan. At nais na namin iparating o paunawa sa inyo, pakilala kung sino si Allah, mga kababayan. Si Allah po, mga kababayan, ay wala pong kaibahan sa tinatawag nating God, the Almighty Creator. Ang Allah po, siya po ang naglikha sa atin, siya rin naman ang babawi ng ating buhay. Ang Allah po, siya po ang naglikha ng kalangitan at ng kalupaan at buong sangkatauhan. Kaya po, sinabi po ng Panginoong Allah sa loob ng Quran, "Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa bainahuma." Tunay po na si Allah ang naglikha ng kalangitan, lumikha ng kalupaan, at lumikha ng buong sangkatauhan. Kaya po, nararapat lamang po bilang pagtanaw ng utang na loob sa dakilang tagapaglikha, sambahin po natin ang Allah, mga kababayan, sapagkat siya ang tunay na Diyos. Siya ang tunay na Diyos na lumalang sa ating lahat. At kapag namatay tayo, magbabalik rin tayo sa Kanya. Kaya po, sinabi ng Panginoong Allah sa loob ng Quran, "Dhalika bi anna Allaha huwal haq, ma'anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Sino man ang sinasamba na maliban pa sa Allah, ito'y mga hindi totoong mga Diyos. Kasi ang totoong Diyos, ang tagapaglikha lamang, kababayan, at siya po si Allah, mga kababayan, no? At ang Allah, mga kababayan, ang tunay na Diyos, siya po'y mahabagin at maawain sa atin. Nagpapatawad po siya sa ating mga kasalanan. Huwag lang tayong magsamba ng iba pa maliban sa Kanya, sapagkat yan po ang hindi niya mapapatawad, mga kababayan. Ang kasalanan po na pinakamalaki, mga kababayan, na hindi mapapatawad ng Panginoong Diyos na tagapaglikha na si Allah, ay yung magsamba pa tayo sa iba o sumamba tayo ng iba maliban pa po sa Kanya. Opo. Kasi yan po ay salungat sa dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos, mga kababayan. Nilikha po tayo ng Diyos o ng Allah
na may layunin ang sambahin lang natin siya. Kaya ang pagsamba sa iba maliban sa Kanya, ito ay pinakamalaking kasalanan na hindi mapapatawad, mga mahal na kababayan. Sapagkat sabi ng Panginoong Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko ika ang Panginoong Diyos, ang tagapaglikha na si Allah, hindi ko nilikha ang mga tao at mga engkanto sa layunin na sambahin lamang nila ako. So sa layunin pagsamba sa nag-iisang Diyos, mga kababayan, sa Allah, ito ang dahilan kung bakit nilikha tayo, mga kababayan ko, no? Ito ang dahilan kung bakit umiral tayo sa mundo. Walang ibang layunin kundi sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Kaya nga ang pagsamba sa mga nilikhang bagay, no? Ito'y pagsalungat sa 10 Commandments. Dahil ang 10 Commandments kung atin din susuruin, yung 10 utos, ay nakalaan po doon, nakasaad po doon na sinabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban lamang sa akin. So, huwag daw tayong sumamba ng iba pang Diyos maliban sa Kanya, na kung kaya ang pagsamba maliban sa Kanya ay maling pagsamba, mga mahal na kababayan, sapagkat ang pagsamba ay para lamang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, mga kababayan. Yun po ang turo ng pananampalatayang Islam, na kung may Diyos tayong sinasamba, ibalik natin sa tunay na Diyos na lumalang lamang sa atin at layuan natin ang pagsamba sa anumang mga nilikhang bagay, sapagkat ito ang kasalanang walang kapatawaran, mga kababayan. No? Ang kasalanan po na walang kapatawaran sa paningin ng Diyos ay yung pagtambalan natin siya sa pagsamba, nabatid natin ang tunay na Diyos, siya ay nag-iisa lamang, siya ang dakila, ang nasa kataas-taasan, na hindi kailanman siya pwedeng ihambing kanino man. No? Sapagkat sinabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang alam po, mga kababayan, ang tunay na Diyos, Kanya pong sinabi ang Kanyang katangian, siya po ay nag-iisa lamang, no? Ang Diyos po ay nag-iisa. Hindi po pwede na ang Diyos ay marami, hindi pwede na ang Diyos ay higit pa sa isa, no? Sapagkat siya ay tanging nag-iisa lamang, no? Sinabi pa niya, Allahus Samad. Ang Diyos, ang tagapaglikha, mga kababayan, ay As-Samad. Siya ang sandigan ng lahat. Siya ay walang pangangailangan. Bagkus tayo ang nangangailangan sa Kanya. Siya ang nagbibigay sa atin ng panustos. Ang Allah ang nagbibigay sa atin ng hangin para tayo mabuhay, makalanghap ng oxygen. Ang Allah ang nagpapatibok ng ating puso. Siya ang may hawak ng ating buhay. Kaya po nararapat po, mga kababayan, na ang pagsamba natin ay ilaan lamang natin sa tunay na Diyos na si Allah, sapagkat siya po ang pinagkautangan ng ating buhay, no? At kapag tayo ay abutan ng kamatayan, sa Kanya rin ang ating pagbabalik, mga kababayan. Kaya po, napakahalaga po, mga kababayan, bago tayo dapna ng kamatayan, ay masamba natin ang tunay na Diyos, ang Panginoong Allah, mga kababayan. At ang Kanyang katangian, sinabi pa niya, Allahus Samad, siya ay walang hangganan, siya ay sandigan ng lahat, wala po siyang pangangailangan, at lalong-lalo na siya ay hindi dapat namamatay, no? Yan po ang katangian ng tunay na Diyos, mga kababayan, hindi po namamatay, sapagkat sinabi niya na huwal hay alladhi la yamut. Tunay na ang Diyos na tagapaglikha ay laging buhay at kailanman hindi siya mamamatay, mga kababayan. So sa Islam, hindi po kami naniniwala na ang Diyos ay namamatay, sapagkat ang kamatayan po ay para lamang sa ating mga tao na mayroong simula, no? At may wakas. Pero ang tunay na Diyos, ang tagapaglikha, kailanman hindi siya magtataglay ng kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay ito ay nilikha lamang niya, no? Hindi siya pwedeng magpapasakop sa kanyang mga nilikha. So yun po, mga kababayan. Ang alam, mga kababayan, hindi rin siya nagkaroon ng anak, no? Ang Diyos po ay hindi nagkaroon ng anak, sapagkat ang nanganganak tayong mga tao lamang po, no? Kasi pag ang Diyos ay manganak, ang Allah ay manganak, so ibig sabihin dadami na ang Diyos natin. So hindi po pwede. Iisa lang po ang Diyos, kaya hindi siya pwedeng manganak, kasi masisira ang kanyang kaisahan, no? Yan ang katangian ng Allah, mga kababayan. Hindi siya nagkaanak, at hindi rin siya ipinapanganak. Hindi rin siya ipinapanganak. Sabihin, wala rin siyang magulang, no? Ang tunay na Diyos ay walang magulang.
sapagkat hindi pa niya nilikha ang sanlibutan, nandirito na siya, nag-exist na siya. So paano siya nagkaroon ng magulang, no? So ang Diyos po ay walang magulang. Siya po ang nauna dito, wala pa tong mundo na ito, nandito na si Allah. At kaya hindi natin siya pwede lagyan ng anak at bigyan ng magulang, no? Sapagkat siya ang nauna, wala pa ang mga tao. Sapagkat siya ang naglikha ng mga tao. Paano may nauna pa sa kanya, di ba? At ang panghuli po, walam yakullahu kufuwan ahad. At sa Allah, wala pong makakahalin tulad sa kanya, mga kababayan. Ang tunay na Diyos, kababayan, ay hindi po maaaring ihambing sa atin, mga kababayan, sapagkat wala pang nakakita sa kanya, no? Wala pang sino pang nakakita sa kanya, kaya hindi natin siya pwedeng ihambing kanino man, no? Dahil sinabi ni Jesus, wala pang sino pang nakakita sa Diyos magpakailanman. So yan po ang katangian ng Allah, mga kababayan, ng tunay na Diyos. Unang-una siya nag-iisa lamang, hindi po siya nagkakaroon ng anak, no? Wala siyang pangangailangan, siya po ang makapangyarihan. Hindi po siya ipinanganak at lalong wala siyang magulang, no? Hindi siya nagkakaroon ng anak, hindi ipinapanganak, at sa kanya ay walang makakatulad, mga kababayan. Yun po ang katangian ng Allah, mga kababayan. At ang Allah, siya ang tinatawag na Rabbul Alamin. Siya ang Panginoon ng lahat. Kaya po, bilang Panginoon na tagapaglikha, ibalik natin sa kanya ang kanyang karapatan na siya lamang ang sasambahin natin, mga kababayan, no? Dahil ang pagsamba maliban pa sa kanya, ang pinakamalaking kasalanan na hindi mapapatawad ng nag-iisang Diyos, mga kababayan. Inaakala natin ang malaking kasalanan yung pagpatay, panggagahasa, pagtitinda ng mga illegal, no? Yan po ay mapapatawad ng Diyos kung pagsisihan natin, mga kababayan. Pero ang pinakamalaking kasalanan po na hindi mapapatawad ng Panginoong Diyos, ang Allah, ay ang pagtambalan natin siya sa pagsamba, mga minamahal na kababayan. Yaong meron pa tayong sinasambang iba maliban pa sa kanya, ang kasalanan po na hindi mapapatawad. Sabi po ng Panginoong Allah sa loob ng Quran, "Bata'udhu billahi minasyaitanir rajim, innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Ibig sabihin, mga kababayan namin, ay sinabi po ng Panginoon Diyos ang Allah, tunay po na hindi mapapatawad ng Allah ang kasalanang bigyan siya ng katambal sa pagsamba. Ano ibig sabihin ng katambal sa pagsamba, mga kababayan? Yung sumamba pa tayo ng iba maliban pa sa kanya, no? Kasi ang mga tao ngayon, kapag sumamba, hindi natin mapagkaila, meron pa silang ibang sinasamba maliban pa sa tagapaglikha. So yun po ang kasalanan na hindi mapapatawad, mga kababayan, ng Diyos na ating tagapaglikha. Sumasalungat po yan sa unang kautusan sa Ten Commandments, na sinabi ng Diyos doon na ako ang inyong Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So yun po ang Panginoong Allah, mga kababayan, ang tunay na Diyos na lumikha sa atin, nagkaloob ng buhay sa atin at babawi ng ating buhay. Siya po ang tunay na Diyos na Panginoon na dapat nating sambahin, mga kababayan, no? Ang Allah po, napakamahabagin niya, napakamaawain niya, no? Sa sinumang tapat na nagsisisi at nais na numbalik sa kanya, ay tinatanggap niya at pinapatawad niya ang lahat ng mga nagawang kasalanan sa sinumang taong tapat at nagsisisi na nanumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po, mga kababayan ng Allah, ang Panginoon nating lahat, mga kababayan. Tinatawag lang namin ng Allah at Diyos, no? Para madaling maunawaan ninyo. Kasi kung ating matatandaan si Jesucristo, tinawag niya ang Diyos na Ili, di ba? Sa salitang Aramaic, sabi ni Kristo, Ili, lama sabaktani, di ba? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung Ili, mga kababayan, ay katumbas ng Allah po yun, no? Kasi ang Ili na salitang Aramaic at Arabic na tawag sa Diyos Arabic ay Ila, ay mga Semitic language yan, magkapatid na salita. Arabic at Aramaic at Hebreo sa lingwahe ni Moises na salitang Hebreo, tinawag niya ang Diyos na Eloy, di ba? So yung Hebreo, Aramaic, Arabic, Semitic language, kaya yung pagtawag ni Moises na Eloy at Ili kay Jesucristo at Ila naman sa kay Propeta Muhammad, ito'y isang salita ng salita na ito ang tinatawag na Allah. Ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha, no? Siya ang naglikha sa atin, siya ang nagtustos sa atin, siya rin naman ang nakakalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kaya po, mga kababayan namin,
kami po yung usap sa inyo na huwag niyong isipin na ang Allah ay Diyos lang naming mga Muslim, ha? Siya po ang Panginoon nating lahat, mga kababayan. Siya po ang tunay na Diyos na nagkaloob, nagpahiram ng buhay sa atin, at siya rin ang babawi ng ating buhay. Kaya bilang Panginoon, siya lamang po ang karapat-dapat sambahin, kababayan, ng Allah lamang po, mga kababayan. At nais din namin na iparating sa inyo, mga kababayan, kung sino si Jesucristo sa pananampalatayang Islam. Ano bang stand ng mga Muslim patungkol kay Jesus? So kami mga Muslim, mga kababayan, naniniwala kay Jesucristo, nagmamahal sa Kanya. Hindi po kami matatawag na Muslim kung hindi kami magmamahal kay Jesus. Sinasabuhay po namin ang turo ni Jesucristo, mga kababayan. Tunay po na si Jesus ay isang marangal na Muslim, no? Naniniwala po kami na si Kristo ay Muslim sapagkat siya ay sumunod-sumuko at tumatalima sa kalooban ng Diyos na nagsugo sa Kanya, ang Panginoong Allah, mga kababayan. Katuruan po ni Jesucristo, mga kababayan, ay payak po, no? Katulad ng turo ng Islam na tayo ay sasamba lamang sa nag-iisang Diyos, tayo ay sumunod-sumuko sa Kanyang kalooban, at ito ang meaning ng Islam, mga kababayan. Diba, sinabi ni Jesucristo, Amahan namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. So sinabi ni Jesucristo, sundin daw ang kalooban ng Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. So ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kababayan, tinatawag ito sa Arabic na Islam. Submission to the will of God, the Almighty Creator. At yun ang turo ni Jesucristo, mga kababayan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsuko at pagsamba lamang sa Kanya, na tinatawag na Islam sa wikang Arabic. So kami mga Muslim naniniwala na si Jesus ay pinanganak ni Maria na walang lalaking humipo kay Maria. Kaya si Maria tinatawag namin na Birhen, no? Virgin Mary sa Islam. Sapagkat si Maria ay isang dakilang babae na pinili at hinirang ng Panginoong Diyos, ang Allah, bilang nanay ni Jesucristo. Kaya naniniwala kami na si Maria ay nagsilang kay Jesucristo sa mahimalang pagkakasilang, no? Kasi sa Islam, sa pananampalatayang Islam, naniniwala kami na si Maria ay nagkaanak kay Jesucristo sa kagustuhan lamang ng Diyos o ng Allah, no? Kaya nga si Birheng Maria, no, nagreklamo siya kay Anghel Gabriel. Sabi niya kay Anghel Gabriel, paano ako magkakaroon ng anak na wala namang lalaking humipo sa akin? So ang sagot ni Anghel Gabriel, ayon sa turo ng Islam, sabi ng Anghel Gabriel, ganyan makapangyarihan ang Diyos na si Allah, lahat ng kanyang nanaisin ay mangyayari, no? Kaya nabuntis si Maria na walang lalaking humipo sa kanya, no? Si Saint Joseph, wala pa si Saint Joseph nung panahon na yon na nabuntis si Birheng Maria, no? So kaya si Jesucristo, naniniwala kami na pinanganak siya ni Maria na wala siyang tatay. Pero hindi nangangahulugan na kung walang tatay si Jesucristo ay baliwalaan na natin na ang tatay niya ang Diyos na mismo, ang Allah, no? Kasi hindi po, mga kababayan, kasi si Jesus bahagi lamang siya ng pagkakalikha ng Diyos sa apat na klaseng pamamaraan ng pagkakalikha, mga kababayan. Kasi sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, meron pong apat na uri ng pagkakalikha sa tao. Sa ating mga tao, mayroong apat na uri ng pagkakalikha sa atin, mga kababayan namin, no? Ang unang pagkakalikha sa tao ay nilikha si Adan, na si Adan nilikha walang nanay, walang tatay. Saan nagmula si Adan? Mula lamang sa putik, mula sa alikabok, di ba? Si Adan walang nanay, walang tatay, mula lamang sa lupa, sa alikabok, no? At nagwika ang Diyos na mangyayari, at nangyari nga, nagiging tao si Adan. So walang imposible, mga kababayan, sa Panginoong Allah na tagapaglikha, mga kababayan. Pangalawa, ng pagkakalikha sa tao, nilikha si Eva. Si Eva, isang babae na siya ay nagmumula lamang sa tadyang ni Adan na walang babaeng pinagmumulan, no? Hinugot sa tadyang ng lalaki ay Adan at naging babae kaagad, malaking babae kaagad si Eva. So si Eva ay pangalawang uri ng pagkakalikha na nilikha siya na mula lamang sa ribs, no? Sa tagiliran ng isang lalaki,
at nagiging isang malaking babae kaagad. Hindi dumaan sa pagkabata si Eva, di ba? So mahimala ang pagkakalika kay Eva mula sa lalaki, sa tadyak ng lalaki. Ganon makapangyarihan ang paglikha ng Diyos, mga kababayan. Ang pangatlong pagkakalika sa tao, sa atin mga kababayan, ng mga tao, ay ang pangatlo ay nag-asawa na si Adan at si Eva mula sa similya ni Adan at punlay ni Eva. Ang pangatlong pagkakalika, tayong mga tao na yaon, no? Kaya tayong mga tao, tayo ay opposite ni Adan ng pagkakalika, sapagkat si Adan walang nanay, walang tatay. Tayong mga tao may nanay at may tatay, di ba ba? So ganun makapangyarihan ang dakilang tagapaglikha, mga kababayan, na si Allah. Pang-apat, nilikha si Jesucristo mula sa sinapupunan ni Maria na walang lalaking namamagitan kay Birhing Maria, no? Nabuntis si Maria ayon lamang sa gustuhan ng Diyos o ng Allah, sa himala na pagkakabuntis na walang lalaki na nagmumula sa sinapupunan ni Maria, na ito ay salita lamang ng Diyos at nabuo sa sinapupunan ni Maria, at nabuntis nga si Maria kay Jesucristo. So sa apat na paraan, mga kababayan, ng pagkakalikha ng Diyos o ng Allah, sa apat na klase, dito po natin mapagninilayan, mga kababayan, na makapangyarihan po ang Panginoong Allah. Kaya niyang lumikha sa apat na klaseng pagkakalikha sa tao sa iba't ibang pamamaraan, no? Kaya sa Islam po, tuwiran po naming tinatalikuran yung paniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos, dahil walang lalaking humipo kay Maria, at yun ang malaking dahilan kung bakit tinawag siyang anak ng Diyos ng ating mga kababayan, mga Kristiyano. Sa Islam, mga kababayan, hindi po kami naniniwala dyan. Yung pagkakalika ni Jesucristo na walang tatay, kasi bahagi lang yan sa apat na pinapaliwanag natin ngayon, na lumikha ang apat na klase ang Diyos sa pagkakalika sa tao, at kabilang na si Jesucristo dito. Kaya po, walang karapat-dapat na sambahin, mga kababayan. Walang karapat-dapat na pag-alayan ng pagsamba maliban ang lumikha sa apat na ito, mga kababayan. Ha? Kung sino lumikha kay Adan, kay Eva, kay Maria, sa mga tao, at kay Jesucristo, ay nararapat po na yun po ang ating sasambahin lamang, kababayan. Yan po ang Allah, mga kababayan. Kaya po sinabi ng Panginoong Allah sa loob ng Quran, inna matala Isa indallah khamatali Adam. Ang kahalintulan ika ng Panginoong Diyos, ang Allah, kay Adan, ay kahalintulan lamang ng pagkakalikha kay Jesucristo. Ang katulad doon ay ang pagkakalikha ni Adan. Khalaqahu min turab. Nilikha si Adan mula sa alikabok, no? Mula sa alikabok, sa lupa, at nagwika siya kun fayakun. Nangyari at nagiging tao si Adan mula lamang sa alikabok o lupa. Ganun si Jesucristo, mga kababayan. Kaya lintulan lang pagkalikha kay Jesucristo kay Adan, no? Kaya walang higit na karapat dapat sambahin, mga kababayan, maliban ang Panginoong Allah, mga kababayan, na siyang Panginoon ni Jesucristo, Panginoon ng lahat ng mga propeta. So si Jesucristo, mahalin natin, igalang natin si Jesus, paniwalaan natin siya bilang isang propeta at sugo lamang ng Panginoong Allah, mga kababayan. No? Si Jesucristo, hindi siya hihigit bilang propeta at sugo lamang. So yun po, mga kababayan, naway nakapagbigay kami sa inyo ng kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam. Kung meron po kayong mga katanungan, ay maaari po kayo magtanong sa amin dito. Kami po magbibigay sa inyo ng 100 pesos. Basta magtanong lang kayo, ay welcome po kayo sa amin, mga magtanong, kababayan. Hindi po kami magagalit at hindi rin kami magtatampo sa inyo. Basta magtanong kayo, sasagutin namin. At kami po yung mga dating mga Kristiyano din na yumakap sa Islam, nag-Muslim. Kaya po naunawaan namin ang inyong mga kalagayan po, no? So marami pong salamat sa inyong pagkikinig. Naway kami po magbibigay mamaya ng mga babasahin. Meron po kami mga babasahin dito na libre po, wala pong bayad, no? Amin po itong ipamimigay sa inyo. Nawa po ay tanggapin ninyo at basahin ninyo para magkaroon po kayo ng karagdagang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kababayan.